Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi at sa Usapang Batas sa DC Excel News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Pag-uusapan po natin ngayon itong kaso ni Juan Ponce Enrile at ni Gigi Reyes na kanyang Chief of Staff noong araw sa Senate. Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, isa ang kaso ng Priority Development Assistance Fund o pork barrel scam sa pinakamalaking eskandalo sa korupsyon. Kaya naman malaking balita at tatanungin ng marami ang naging desisyon ng Sandigan Bayan o yung tawag natin dyan, Anti-Graft Court, na nagpawalang sala kina Juan Ponce Enrile at Gigi Reyes sa mga kasong plunder, pandarambong yan, o graft, yan yung tinatawag na katiwalian. So, nito mga nakarang araw ay marami nagtanong sa akin, paano nangyari yun na acquitted yung dalawa na yan? Ang daming ebidensya na lumalabas tungkol sa kanila na talagang nagnakaw sila ng pera na kaban ng bayan. Ito po ang sagot dyan. Ang pinakasimpleng dahilan kung bakit sila nakaligtas sa pananagutan sa batas ay ito. Hindi na patunayan ng mga taga-usig, no, yung mga prosecution, ang kanilang pagkakasala ng walang makatwirang pag-aalinlangan. Ito yung beyond reasonable doubt. Kasi pag nag-convict ka ng tao, dapat ay sa isang criminal case, dapat meron kang proof beyond reasonable doubt. Yung bang may moral certainty talaga yung judge, no? At wala siyang kaduda-duda. Okay? So, isa pa, hindi daw sapat yung ebidensya na ipresenta against Enrile. Ang pinaka-fundamental na batas sa kasong kriminal ay ang presumption of innocence. Ibig sabihin, ang isang akusado ay itinuturing na inosente hanggat hindi ito napapatunayan ng korte na nagkasala laban sa batas. So, tandaan po yan, lagi po tayong merong presumption of innocence. Dapat malakas ang ebidensya mo para makonvict mo yan. Okay? So, discuss naman natin itong prinsipyo ng proof beyond reasonable doubt. Sa wikang Tagalog, ito ay nangangahulugan na kailangang patunayan na ang kasalanan ay talagang wala kang pag-aalinlangan. Wala kang kaduda-duda, kahit katiting, no? Na siya talaga ay nagkasala at lumabag sa ilalim ng ating batas. Napakahirap abutin na sukatan. Hindi ito sapat na parang guilty o malaki ang possibility na guilty. Kailangan kasi ng korte ng moral certainty. Isang matibay na paniniwala na nagkasala nga ang akusado na wala nang makatwirang paliwanag o pag-aalinlangan na inosente siya. So, ang prosecution kasi dito, no, sa kasong kriminal, ay siya ang tinatawag na merong burden of proof. Siya yung may pasan-pasan na dapat patunayan niya ang bawat elemento ng krimen. Medyo mabigat yan, no? Kung may kahit konting duda ang korte na nakabatay sa ebidensya, obligasyon nito magpawalang sala. Yun ang ibig sabihin yan. So, dapat ulitin ko, may moral certainty at wala kang kaduda-duda kahit katiting man lamang. Ayon sa Sandigan Bayan, ito po ang mga pangunahing na mga butas na hindi napunan ng prosecution. So maraming butas na nakita dito sa kaso ni Juan Ponce Enrile. So wala kasing direktang katibayan. There is no direct evidence na si Juan Ponce Enrile received the kickbacks
nag-receive siya ng commission. Wala. Bagamat may mga testigo at dokumento tulad ng daily disbursement reports ni Ben Harloy na nagpapakita ng isang illegal na sistema, hindi nagbigay ng matitibay at direktang ebidensya na personal na tinanggap ni Enrile at ni Gigi Reyes ang mga suhol o yung kickbacks o kahit commission pa ang tawag dyan. Walang direct evidence na naipakita ang prosecution. Dahil dyan, nagkaroon ng duda. Di ba? Isa pa. Sa plunder kasi dapat ang threshold amount dito is 50 million pesos. No, kailangang patunayan na ang inakusahan ay nakapandambong ng hindi bababa sa 50 milyong piso. So, ayon po sa Sandigan Bayan, ang kabuuang halaga ng kickbacks na naituro kay Enrile ay bumaba sa 50 million pesos. O kaya hindi sapat ang ebidensya para patunayan na nakumpleto yung 50 million pesos. Eh, importante yan eh. Maging 49 million yan, hindi na plunder case yan. So, importante na dapat yung threshold amount of 50 million ay ma-meet mo. If you are charging another person of the case of plunder. So, yung meron ditong ebidensya na nag-endorse ng recommendation eh. Ito yung sa graft case. So, sa kasong graft, kailangang patunayan ng evident bad faith, no? O manifest partiality. Ibig sabihin, malinaw na pabor. Okay? Por favor. Sabi ng korte, ang pag-e-endorso ni Enrile sa mga NGO ni Napoles para sa PDAP ay recommendatory lamang. Hindi ito sapat na ebidensya ng masamang intensyon dahil ang mga ahensya ng gobyerno, yung mga implementing agencies, pa rin ang may huling desisyon at responsibilidad. So, hindi yung senador. So, duda na naman. Nag-create na naman ng doubt. Eh, yan lang naman ang gagawin ng abogado ng defense eh. Mag-create ng doubt. So, dahil sa mga kakulangan ito, hindi naabot ng prosecution ang kinakailangang proof beyond reasonable doubt. Yan ang pinaka-importante dyan. So, hindi niya naipakita yon. So, dito ang pagpapawalang sala kina Enrile at Reyes ay isang matinding paalala sa mga abogadong taga-usig at sa taong bayan tungkol sa prinsipyong legal. Sa kasong kriminal, mas mahalaga ang paninindigan sa batas kesa sa emosyon o hinala ng publiko. Hindi ibig sabihin ng desisyon na sila ay malinis o walang anomalya o hindi sila gumawa ng masama laban sa gobyerno. Ang ibig lamang sabihin nito ayon sa Sandigan Bayan or ayon sa korte ay hindi napatunayan ng gobyerno ang kanilang krimen sa paraang itinatakda ng ating saligang batas o ng mga statutory law. Sa mata ng batas, kapag nag-alinlangan ng korte, dapat manalo ang kalayaan. So, sa huli, ang pagkakakulong o paglaya ay hindi nakasalalay sa dami ng galit o hinala, kundi sa lakas ng ebidensyang iprinisinta sa harapan ng hukuman. So, ganito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.